Alam mo ba na si Daniel ay 80 taong gulang na nang siya'y itinapon sa yungib ng mga leon? Kamangha-mangha, ginugol niya ang buong magdamag doon at lumabas na walang kahit anong pinsala. Paano kaya nangyari ang ganitong bagay? At ano ang mga pangyayaring nagdala sa kanya sa ganitong nakakatakot na sitwasyon? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kwento ni Daniel at ng yungib ng mga leon. Sisilipin ang mas malalim na kahulugan nito at ang mga aral na mahalaga hanggang ngayon. Nagsimula ang kwento ni Daniel noong ika-9 na siglo BCE sa panahon ng kaguluhan sa sinaunang malapit na silangan. Ipinanganak siya sa isang maharlikang pamilyang Hudyo sa Juda at malamang nakabilang siya sa angkan ng hari. Biglang nagbago ang kanyang buhay nang sakupin ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia ang Jerusalem noong 605 BCE na nagresulta sa pagkakabihag ng maraming mamamayan nito. Isa si Daniel na nooy isang binatilyo sa mga dinala bilang bihag. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging bilanggo, agad na napansin ang kanyang natatanging katangian. Ayon sa Biblia, iniutos ni Haring Nebukadnezar kay Ashpenaz, ang pinuno ng kanyang mga opisyal, na pumili ng mga kabataang lalaki mula sa maharlikang angkan at mga kilalang pamilya ng Israel upang maglingkod sa korte ng Babylonia. Pinapatunayan nito ang marangal na pinagmulan ni Daniel sa Juda. Ang mga napili ay kailangang maganda ang anyo, matalino, mabilis matuto, at may kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari. Inatasan si Ashpenaz na turuan sila ng wika at literatura ng mga Babylonia. Upang masiguro ang kanilang kalakasan, binigyan sila ng hari ng pagkain at alak mula sa kanyang sariling hapag. Hindi tulad ng karamihan sa mga bihag, ang mga kabataang ito ay sumailalim sa isang 3 taong pagsasanay upang ihanda sila sa paglilingkod sa korte ng hari. Ang masinsinang paghahandang ito ang nagbigay daan upang maiba si Daniel at ang kanyang mga kasamahan sa iba pang mga bihag. Napili si Daniel kasama ang iba pang kabataang maharlika at matatalino upang maglingkod sa pamahalaan ng Babylonia. Ang kanyang pagkakapili ay katuparan ng isang propesiya na nakatala sa aklat ni Isaias. Ipinanganak noong panahon ni Haring Hosayas, isang yugto ng espiritual na pagbabago sa Juda. Nasaksihan ni Daniel ang pagbagsak ng bayan sa kawalang sunod matapos ang kamatayan ni Hosayas. Ang parusa ng Diyos ay inaasahan na. Mahigit 1 siglo bago nito, ipinahayag ni Isaias ang isang madilim na hinaharap. Darating ang panahon na ang lahat ng nasa iyong bahay, pati ang iniipon ng iyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, ay dadalhin sa Babylonia, walang matitira. Sa iyong mga inapo, may ilan na dadalhin at gagawing mga eunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia. Natupad ang propesyang ito sa ilalim ni Haring Nebukadnezar na dinala ang pinakamahusay na kabataan ng Jerusalem kabilang si Daniel bilang mga bihag. Kaunti lamang ang detalyeng ibinigay ng kasulatan tungkol sa pamilya ni Daniel at kung alam ba nila ang propesiya ni Isaias o ang katuparan nito. Ang sakit na kanilang naramdaman ng mabihag si Daniel ay maaari lamang nating ma-imagine. Isipin din ang mas malalim na layunin ng ginawa ni Nebukadnezar. Bukod sa epekto nito sa mga tao, layunin din niyang ipakita ang kataasan ng kanyang Diyos laban sa Diyos ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagkuha ng mga sagradong gamit at paglalagay nito sa templo ng Babylonia. Isang simbolikong gawain upang ipakitang mas makapangyarihan ang kanyang Diyos. Sa panahong ito, kinakailangan ng Diyos ng Israel na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Si Daniel kasama ang kanyang mga kasamahan na sina Hananiah, Mishael at Azariah na pinangalan ng Shadrach, Meshach at Abednego ng mga Babylonia ay sumailalim sa isang 3 taong masinsinang programa ng pagsasanay.
Maaring asahan ang ganap na pagsunod mula sa mga bihag na isinama na sa paglilingkod ng hari. Subalit, naiiba si Daniel dahil nagpasya siyang huwag makibahagi sa pagkain at alak mula sa hapag ng hari na inilaan para sa piling grupo. Ayon sa kasulatan, matibay ang naging desisyon ni Daniel na huwag dungisan ang sarili sa pagkain at alak ng hari. Humingi siya ng pahintulot sa pinuno ng mga opisyal na huwag kumain nito. Isipin na lamang kung ikaw si Haring Nebukadnesar at haharapin mo ang isang bihag na tumatanggi sa iyong alok. Ang pagkain ay napakataas ng kalidad, akma lamang para sa royalty. At ang pagtanggi rito ay maaring humantong sa kanilang kamatayan. Kaya ano ang nagtulak kay Daniel na gawin ang ganitong mapanganib na desisyon? Ilang dahilan ang posibleng magpaliwanag sa kanyang desisyon. Una, maaring ang ilang pagkain ay naglalaman ng mga bagay na itinuturing na marumi ayon sa batas pandieta ng mga Hudyo na nasa Levitico 11 tulad ng baboy o karne ng kabayo na karaniwang kinakain sa Babylonia. Bukod dito, tinanggihan din ni Daniel ang alak ng hari. Bagamat hindi ito tahasang ipinagbabawal, maaring ito ay ginamit sa mga handog para sa mga Diyos ng Babylonia o kaya naman maaaring siya ay tumalima sa isang Nazirite vow na umiwas sa alak. Isa pang mahalagang dahilan ay ang pagbabawal sa mga Hudyo na kumain ng karne na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, isang patakaran na naging hamon para sa mga Hudyo na naninirahan sa labas ng kanilang lupain at kalaunan ay naging usapin sa mga unang Kristiyanong komunidad na pinangunahan ni Apostol Pablo. Gayunpaman, sa panahon ng lumang tipan, hindi malawakang problema ang pagkain ng ganitong uri ng pagkain. Ang mas malinaw na paliwanag ay nakita ni Daniel na ang pagkain ng hapag ng hari ay tanda ng pagtanggap sa patronahe at pagkakaibigan nito. Sa tradisyon, ang pakikibahagi sa isang pagkain ay nagpapahiwatig ng pagtalima sa isang relasyon. Si Haring Jehoiakim, sa pagtanggap ng probisyon mula sa hari, ay nagpahiwatig ng kanyang katapatan sa Babylonia. Gayon din, isang babala sa Daniel 11:26 ang nagsasabing huwag magtiwala sa mga kumakain ng marangyang pagkain na iniaalok ng isang haring darating. Bagamat hindi tinanggihan ni Daniel ang pagsasanay o maging ang mga pangalan ng Babylonia na ibinigay sa kanila, matibay ang kanyang desisyon na huwag tanggapin ang pagkain ng hari dahil ito ay simbolo ng pampublikong pagkilala ng pag-asa sa hari. Ang pagtitiwala ni Daniel ay nakasalalay hindi kay Haring Nebukadnesar kundi sa Diyos lamang, kaya't nagpasya siyang huwag makibahagi sa pagkain ng hari. Nagpasya siya sa kanyang sarili na gawin ang tama at ang kanyang desisyon ay hindi matinag. Pinili niyang magtustos ng sarili sa pamamagitan ng mga gulay at tubig, kaya't naiwasan ang anumang pagkadungis. Ang kanyang dieta ay binubuo ng mga gulay at butil. Ang opisyal na namamahala sa kanilang pagsasanay ay nagduda sa desisyon ni Daniel, natatakot na baka sila'y magmukhang mas mahina kaysa sa iba, na maaring maglagay sa kanyang posisyon sa panganib. Sinabi niya, "Natatakot ako sa hari na nagtakda ng inyong dieta. Paano kung makita niyang mas mahina ang inyong hitsura kaysa sa iba? Mapapahamak ang aking ulo dahil dito." Bilang tugon, iminungkahi ni Daniel ang isang pagsubok. "Subukin po ninyo kami sa loob ng 10 araw at pakainin lamang kami ng gulay at painumin ng tubig. Pagkatapos nito, suriin ninyo ang aming kalagayan kumpara sa mga kumakain ng pagkain ng hari at saka ninyo kami hatulan batay sa aming itsura." Bagamat may pag-alinlangan, pumayag ang opisyal at itinakda ang pagsubok para sa 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw ng pagsubok, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay nagpakitang mas malusog at mas maayos ang pangangatawan
kaysa sa kanilang mga kasamahang kumakain ng pagkain mula sa hapag ng hari. Dahil dito, pinalitan ng tagapagbantay ang kanilang pagkain mula sa pagkain at alak ng hari patungo sa gulay at tubig. Bukod sa kanilang pisikal na kalusugan, pinagkalooban ng Diyos ang 4 na kabataang ito ng pambihirang kaalaman at pangunawa sa lahat ng uri ng literatura at karunungan. Si Daniel, partikular, ay binigyan ng kakayahang magpaliwanag ng mga pangitain at panaginip. Nang matapos ang panahong itinakda ng hari para sa kanilang pagsasanay, sila'y ipinakita sa harap ni Haring Nebukadnezar ng pinuno ng mga opisyal. Sa pakikipag-usap sa kanila, natagpuan ng hari na walang sinuman ang maihahambing kina Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah sa karunungan at pangunawa. Higit pa, nalampasan nila ang lahat ng mga salamangkero at mga manghuhula ng hari na ipinakitang sila'y 10 beses na mas mahusay. Maliwanag na itinatangi ng Diyos si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Si Daniel ay nagpatuloy sa paglilingkod, hindi lamang kay Nebukadnezar, kundi pati na rin sa kanyang kahaliling si Belshazzar. At kalaunan ay kay Haring Darius at Haring Cyrus. Nanatili siya sa Babylonia hanggang sa unang taon ng paghahari ni Haring Cyrus. Ang estratehiya ng hari na sanayin ang mga bihag, palitan ang kanilang mga pangalan, baguhin ang kanilang dieta at tratuhin sila na parang royalty ay nagbunga ng maraming tanong tungkol sa kanyang intensyon. Bakit ipagsapalaran ang pagpapataas sa katayuan ng mga bihag na maaaring magkanulo sa kanya at magdulot ng kaguluhan sa kanyang pamamahala? Ang sagot ay nasa paraan ng pamamahala ng Babylonia, isang maingat na sistema ng indoctrination na naglalayong putulin ang koneksyon ng mga kabataang ito sa kanilang pinagmulan at pananampalataya sa Diyos, upang lubos silang maisama sa kultura ng Babylonia at maging tapat sa monarkiya. Layunin nitong hindi lamang magamit ang kanilang mga kakayahan, kundi baguhin ang kanilang pagkakakilanlan at katapatan. Layunin ni Nebukadnezar na gawing ganap na umaasa sa kanya ang mga kabataang ito, na tila sinasabi, "Tumingin kayo sa akin para sa lahat ng inyong kailangan." Subalit, sina Daniel at ang kanyang mga kaibigan na natiling matatag sa kanilang pananampalataya at tanging sa Diyos lamang sila umasa. Hindi tulad nila, karamihan sa mga bihag na Hudyo, kabilang si Propetang Ezekiel, ay natapos sa mga kampo ng mga refugee. Nagtatrabaho bilang mga alipin. Kaunti lamang ang napili para sa mga prestihiyosong tungkulin sa korte ng hari. Ang mga katangiang nagpakilala kina Daniel at sa kanyang mga kaibigan kay Nebukadnezar ay ang kanilang kabataan, pinagmulan mula sa maharlikang pamilya ng Israel at walang bahid na pisikal na anyo. Bukod sa kanilang kagwapuhan, sila'y intelektual na bihasa, matatalino, mabilis matuto, may kakayahang maglingkod sa palasyo at angkop sa pag-aaral ng wika at literatura ng mga Kaldeo. Ang estratehiyang ito ay isang direktang banta sa hinaharap na pamunuan ng Israel. Layunin nitong tiyakin na kung sakaling mapalaya ang mga kabataang ito, sila'y lubos ng nakahanay sa mga prinsipyo ng Babylonia at hindi magpapasimula ng muling pagtatayo ng kanilang bayan. Sa kabila ng mga pagtatangkang ito ng indoktrinasyon, nanatiling nakatuon si Daniel sa pag-unawa sa takdang panahon ng Diyos para sa pagtubos ng Israel. Kahanga-hangang maagang nagpakita ng pagiging mature, si Daniel ay malamang na isa pa lamang binatilyo ng masakop ng Babylonia ang Jerusalem. Gayunpaman, namukod tangi siya dahil sa kanyang pisikal, intelektual at panlipunang kakayahan. Pinili ni Nebukadnezar ang mga kabataang lalaki tulad ni Daniel upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa Huda at upang mapalakas ang kanyang korte ng isang pangkat ng mahuhusay na tagapayo. Sa ganitong paraan,
Hindi lamang siya nagdagdag ng mga tropeyo ng digmaan sa kanyang koleksyon, kundi nakinabang din sa mga sariwa at matatalinong isipan sa kanyang konseho. Sa kabila ng pagkawasak ng Huda, hindi pa tapos ang mga plano ng Diyos para kay Daniel. Ang kanyang pambihirang talento ay mabilis na nag-angat sa kanya sa loob ng pamahalaang Babylonia. Ang natatanging kakayahan ni Daniel sa pagpapaliwanag ng mga panaginip at pangitain ay mabilis na nakilala na lubos na nagpalakas ng kanyang reputasyon sa korte. Ang kakayahang ito ay unang naging mahalaga nang magkaroon si Haring Nebukadnesar ng isang nakakabagabag na panaginip na hindi niya maalala o maipaliwanag ng magising. Sa paghahanap ng kasagutan, ipinatawag ng hari ang kanyang mga salamangkero at manghuhula. Hinihingi hindi lamang ang paliwanag ng panaginip, kundi pati ang aktwal na nilalaman nito. Isang bagay na imposibleng gawin ng sino mang hindi mismo nakakita ng panaginip dahil sa pagkabigo ng kanyang mga tagapayo na matugunan ng kanyang utos. Naglabas si Nebukadnezar ng mabagsik na kautusan na nagbanta sa buhay ng lahat ng matatalinong tao sa Babylonia, kabilang si Daniel. Sa harap ng mapanganib na sitwasyong ito, nanalangin si Daniel. Sa kabila ng kahirapan, nakatanggap siya ng isang banal na pahayag na nagbigay daan upang maipaliwanag at maibahagi ang panaginip ng hari na lubos na nagtakda sa kanya bilang natatangi sa buong korte. Bilang pagkilala sa kahusayan ni Daniel, itinalaga siya ni Nebukadnezar sa isang mataas na posisyon. Ginagawa siyang tagapamahala ng buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng matatalinong tao. Ang tagumpay ni Daniel ay tila nagbabadya ng malaking tagumpay, ngunit ang kanyang tumataas na katanyagan ay nagdulot din ng inggit sa kanyang mga kapwa tagapayo. Ang inggit na ito ay nauwi sa isang pagsasabwatan laban sa kanya sa panahon ng paghahari ni Haring Darius. Ang mga kalaban ni Daniel ay nagmaniobra upang makapaglabas ang hari ng isang kautusan na humantong sa pagpaparusa kay Daniel sa Lion's Den, isang dramatikong bahagi ng kanyang buhay na muli na namang sumubok sa kanyang pananampalataya. Ganito nagpatuloy ang kwento. Sa panahon ng kanyang pamamahala, nagtalaga si Haring Darius ng 120 senador upang maglingkod sa malawak niyang kaharian. Sa panahong iyon, ang Babylonia ang pinakamalaking lungsod sa mundo na may lawak na 200 hektarya at populasyon na mahigit 200,000. Kaya ito ang kauna-unahang lungsod na umabot sa ganoong bilang. Ang mga senador na ito ay nagsilbing mga gobernador na nagpapatupad ng mga kautusan ng hari. Bukod dito, nagtalaga rin si Haring Darius ng 3 punong administrador upang mamahala sa mga gobernador at kabilang si Daniel sa mga ito. Ang mga gobernador ay sumasagot sa mga administrador at si Daniel ay mabilis na namukod-tangi dahil sa kanyang natatanging kakayahan. Sa katunayan, pinagnilayan ng hari na italaga siya bilang pinuno ng buong kaharian. Subalit, ang posibilidad ng promosyon ni Daniel ay nagdulot ng inggit sa iba pang mga administrador at gobernador. Sinubukan nilang hanapan ng mali si Daniel upang magamit laban sa kanya, ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisikap. Ang pamamahala ni Daniel ay walang kapintasan. Siya ay kilala sa kanyang pagiging tapat at walang bahid ng katiwalian o kapabayaan ang natagpuan sa kanyang mga kilos. Ang kwentong ito ay nagpakita ng kahangahangang integridad. Isipin ang antas ng pagsusuri na tulad ng sa modernong politika kung saan ang mga kandidato ay dumadaan sa masusing pagsisiyasat. Ang kalagayan ni Daniel ay maihahambing sa pagsusuri ng isang opisyal ng gobyerno na may dekadang serbisyo ngunit walang natagpo ang anumang katiwalian, walang maling paggamit ng pondo, walang iskandalo, walang mga kahina-hinalang gawain, walang labis na regalo at walang reklamo mula sa mga tauhan.
Sa madaling salita, natuklasan ng mga kalaban ni Daniel na ang kanyang record ay malinis, walang nakatagong kapintasan. Bagamat walang tunay na depekto o pagkakamali ang natagpuan, hindi ibig sabihin nito na si Daniel ay walang kasalanan. Sa halip, ipinakita nito ang kanyang napakalalim na integridad at ang respeto na kanyang natamo. Maaring banggitin din na si Daniel ay natatangi sa kanyang profesional na tungkulin at ang ganitong pahayag tungkol sa kanya ay kapanipaniwala, hindi dahil siya mismo ang nag-aangkin nito. Sa kwentong ito, hindi ipinahayag ni Daniel ang kanyang sariling kabutihan. Maaring hindi maunawaan ng mga tao ang masalimuot na aspeto ng doktrina o ang lalim ng relasyon sa Diyos, ngunit madaling makita ang mga katangiang tulad ng galit, pagkamakasarili, kayabangan o hindi pagiging tapat. Tumpak na sinabi ni McLaren, maaaring hindi magaling ang mundo sa paghuhusga sa aking pananampalataya, ngunit tiyak na mahusay ito sa paghusga sa aking ugali. Ang mga taong malapit na nagtrabaho kay Daniel ay alam na walang masamang gawain ang maaaring iugnay sa kanya, ngunit tiyak din silang alam ang kanyang matatag na debosyon sa Diyos sa anumang kalagayan. Isa itong bagay na dapat pag-isipan ng bawat mananampalataya. Kung masasabi rin ba ang parehong bagay tungkol sa kanila? Ang inggit ng kanyang mga kalaban ay lalo pang lumala at ang kanilang tanging layunin ay makita siyang bumagsak. Kalaunan na pagpasyahan nila, wala tayong makikitang batayan upang akusahan ang taong ito, si Daniel, maliban kung ito ay may kaugnayan sa mga batas ng kanyang Diyos. Ipinapakita nito na hindi itinatago ni Daniel ang kanyang debosyon at pagmamahal sa Diyos. Dahil dito, nagkaisa ang mga lider na ito at lumapit sa hari sinasabing, mabuhay si Haring Darius magpakailanman. Ang lahat ng mga tagapamahala ng kaharian, mga gobernador, satrapa, tagapayo at mga pinuno ay nagkasundo na dapat maglabas ang hari ng isang atas at ipatupad ang isang kautusan na sinumang manalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa inyo, mahal na hari, sa loob ng 30 araw ay dapat itapon sa yungib ng mga leon. Ngayon, mahal na hari, aming ipinapayo na inyong ipalabas ang kautusang ito at lagdaan upang ito'y maging di mababago alinsunod sa mga batas ng mga Medo at mga Persyano na hindi maaaring baguhin. Kaya ginawa ni Haring Darius na opisyal ang kautusan sa pamamagitan ng dokumentasyon. Kapansin-pansin, hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kasaysayan ng Babylonia. May nauna ng pagkakataon kung saan ang isang hari ng Babylonia na itinuring ang sarili bilang banal ay nag-utos na sambahin siya ng lahat ng kanyang nasasakupan. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagplano ng isang halos katulad na pangyayari noon. Nagpagawa siya ng isang napakalaking gintong rebulto na may sukat na 60 siko ang taas at 6 na siko ang lapad, at inilagay ito sa kapatagan ng Dura sa loob ng lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, tinipon niya ang lahat ng opisyal ng rehiyon upang dumalo sa inaugurasyon ng rebultong ito. Naglabas ng isang pahayag para sa lahat ng tao at bansa sa lahat ng wika. Sa tunog ng trumpeta, plauta at lahat ng uri ng musika, dapat kayong yumuko at sumamba sa gintong rebulto na itinayo ni Haring Nebukadnezar. Ang sinumang hindi yumuko at sumamba ay agad na ihahagis sa nagliliyab na pugon. Sina Daniel at ang kanyang mga kaibigan na nakaligtas noon sa isang pugon sa pamamagitan ng isang himala ay handa na para sa mga pagsubok na kanilang haharapin sa ilalim ng pamamahala ni Haring Darius. Nang marinig ni Daniel ang bagong kautusan na ipinalabas sa panahon ng paghahari ni Darius, ipinagpatuloy niya ang kanyang karaniwang gawi ng walang pag-aalinlangan. Bumalik siya sa kanyang silid kung saan ang mga bintana ay nakaharap sa Jerusalem. Lumuhod ng 3 beses sa isang araw
at nanalangin ng may pasasalamat sa kanyang Diyos, patuloy na ginagawa ang ritual na kanyang nakasanayan. Maaaring mausisa ka sa eksaktong anyo ng pagdarasal ni Daniel. Ang paraan ng pananalangin ni Daniel ay may 6 na natatanging aspeto. Una, siya ay nanalangin sa kanyang silid sa itaas, isang pribadong lugar kung saan ang kanyang mga panalangin ay inilaan lamang para sa Diyos, hindi para magpakitang gilas. Pangalawa, iniwan niyang bukas ang mga bintana patungo sa Jerusalem, sumisimbolo ng kanyang pagharap sa lugar ng banal na sakripisyo. Pinararangalan ito kahit wala na ito. Pangatlo, si Daniel ay sumunod sa mga tradisyong nakabatay sa kasulatan. Tulad ng isinasaad sa Funaos mga Hari 8, siya ay nanalangin patungo sa Jerusalem at sa templo, humihiling sa Diyos na dinggin ang kanyang mga panalangin at ng kanyang bayan. Pang-apat, siya ay lumuhod sa kanyang mga tuhod habang nananalangin, isang postura ng pagpapakumbaba at paggalang na makikita rin sa mga banal na tao tulad ni Jesus, Esteban, Pedro, Pablo at Lucas. Panglima, nanalangin si Daniel ng 3 beses sa isang araw na kinikilala ang halaga ng madalas at taos-pusong pakikipag-ugnayan sa Diyos kaysa sa paminsan-minsang pagbanggit lamang. Sa kabila ng pagiging isa sa 3 pangunahing administrador ng isang malawak na imperyo, hindi siya nagpatinag sa pagbibigay ng oras sa pananalangin. Pang-6, ang kanyang mga panalangin ay puno ng pasasalamat na nagpapakita ng kanyang malalim na pagkilala sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Tumpak na sinabi ni Spurgeon na ang panalangin at pagpupuri ay di mapaghihiwalay, na parang 2 anghel na sabay na umaakyat sa langit upang magbigay ng papuri sa Diyos. Sa kabila ng marangal na debosyon ni Daniel sa kanyang pananampalataya at panalangin, hindi sinasadyang nahulog siya sa bitag ng pagsasabuatan laban sa kanya. Nang matagpuan si Daniel na nananalangin, agad na lumapit ang mga nagsabuatan kay Haring Darius upang ipaalala ang kautusan laban sa pananalangin sa anumang Diyos o tao maliban sa hari sa loob ng 30 araw. Nang kumpirmahin ng hari ang di mababagong bisa ng kautusan, inakusahan nila si Daniel ng pagsuway sa utos at sa mismong hari, binibigyang diin na isa lamang siyang bihag mula sa Huda na hayagang nilalabag ang kautusan. Patuloy na nanalangin si Daniel ng 3 beses sa isang araw. Nang marinig ito, labis na nabahala ang hari at sinikap na iligtas si Daniel hanggang sa dapit hapon. Kapansin-pansin, hindi binago ni Daniel ang kanyang gawi dahil sa kautusan. Ang kanyang gawain sa panalangin ay nanatiling pareho, hindi nadagdagan ni nabawasan. Ang pagbawas sa panalangin ay maituturing na kompromiso, samantalang ang pagdaragdag ay maaaring makita bilang kayabangan. Ang mga kilos ni Daniel ay hindi gawa ng isang naghahanap ng martiryo, kundi patuloy na debosyon sa kanyang matatag na ministeryo at pananalangin. Si Daniel ay maling inakusahan ng pagbaliwala sa hari na hindi totoo. Ang layunin niya ay hindi bastusin ang hari, kundi parangalan ng Diyos higit sa lahat. Maraming kahangahangang katangian si Haring Darius, partikular ang kanyang pagkilala sa sariling pagkakamali. Sa halip na sisihin ng iba, inamin niya ang kanyang pananagutan. Bagamat hindi siya masaya sa mga tumutol kay Daniel, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Tulad ni Darius, madalas nating natutuklasan na ang ating maling mga desisyon ay bumabalik upang tayo'y usigin. Minsan, ang tanging magagawa natin ay manalangin at umasa ng tulong mula sa Diyos. Ginawa ng hari ang lahat ng kanyang makakaya hanggang sa paglubog ng araw upang itama ang sitwasyon. Ipinapakita nito ang kanyang dedikasyon sa paglutas ng problema sa parehong araw. Alinsunod sa kaugalian noon na dapat isakatuparan ang parusa sa gabing iyon matapos mapatunayan ang kasalanan.
lumapit ang grupo kay Haring Darius at pinaalalahanan siya, "Mahal na hari, alalahanin ninyo na ayon sa mga batas ng mga Medo at mga Persyano, walang kautusan o edikto na ipinalabas ng hari ang maaaring baguhin. Dahil dito, iniutos ng hari na dalhin si Daniel at itapon sa yungib ng mga leon. Bago siya ihagis, sinabi ng hari kay Daniel, naway iligtas ka ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran." Pagkatapos, isang bato ang inilagay sa bungad ng yungib at tinatakan ito ng singsing ng hari at ng kanyang mga maharlika upang matiyak na walang sino mang makakabago sa sitwasyon ni Daniel. Bumalik ang hari sa kanyang palasyo, ngunit hindi siya mapakali, hindi siya kumain o nagpaaliw at hindi rin siya nakatulog. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Daniel, hindi niya binawi ang kautusan dahil sa batas ng Medo-Persyano na hindi pinapayagan ang anumang pagbabago sa mga naipasa ng kautusan, isang prinsipyong nakaugat ng malalim sa kanilang sistemang legal at politikal. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, napilitan si Darius na ipatupad ang parusa kay Daniel dahil sa di mababagong kautusan na kanyang nilagdaan. Gayunpaman, umaasa pa rin siya na maililigtas si Daniel ng kanyang Diyos. Sa pamamagitan ng isang himala, si Daniel ay naligtas mula sa kapahamakan sa piling ng mga leon. Batay sa kasaysayan, tinatayang nasa edad 70 hanggang 80 si Daniel nang mangyari ang insidenteng ito, batay sa mga tala ng paghahari ng iba't ibang hari ng Babylonia. Ang mga ulat ay nagpapakita na si Haring Nebuchadnezzar ay naging aktibo sa Jerusalem noong 604 hanggang 605 BC, kung saan siya ay naningil ng tributo mula sa mga Hudyo. Kasama si Daniel sa mga binihag at dinala bilang bahagi ng tributo. Noon si Daniel ay wala pang 22 taong gulang, tulad ng karamihan sa mga kabataang kinuha upang sanayin sa mga tradisyong Babylonia. Sa pag-alam sa taon ng pagdating ni Daniel sa Babylonia at ang kanyang edad sa panahong iyon, maaaring masundan ang mahahalagang yugto ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa mga makasaysayang pangyayari. Halimbawa, itinala sa Biblia na pinatay si Haring Belshazzar at pinalitan ni Haring Darius na nagtatalaga kay Daniel bilang punong tagapayo. Ang makasaysayang tala ay naglalagay ng pagbabagong ito noong 539 o 538 BC, kung saan tinatayang nasa edad 65 hanggang 70 si Daniel. Ang panahong ito ay kapareho ng insidente kung saan siya itinapon sa yungib ng mga leon. Pinaniniwala ang nabuhay pa si Daniel ng mga 15 taon matapos ang pangyayaring ito, na nangangahulugang nasa edad 80 hanggang 85 siya ay mamatay. Kapansin-pansin na mismong si Haring Darius ang naglagay ng selyo sa yungib, marahil upang protektahan si Daniel mula sa anumang panghihimasok mula sa iba. Sa harap ng mga mabangis niyang kaaway na maaaring nagnais na siya'y saktan kung hindi siya napahamak sa mga leon, naging mahalaga ang selyong ito bilang pananggalang. Malamang na mas payapa ang naging gabi ni Daniel kaysa kay Haring Darius dahil sa kanyang patuloy na kaugalian ng pananalangin. Ang kanyang gawain na manalangin ng 3 beses sa isang araw ay hindi nangangailangan ng pagbabago kahit sa oras ng panganib. Ang mga espiritual na kasanayang ito ay matagal ng bahagi ng kanyang buhay. Sa unang liwanag ng umaga, nagmamadaling pumunta si Haring Darius sa yungib ng mga leon at tinawag si Daniel. Tinatanong kung nailigtas siya ng kanyang Diyos mula sa mga leon. Tumugon si Daniel nang may kasiguruhan, sinasabing, "Mabuhay ka magpakailanman, mahal na hari. Ang aking Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel upang isara ang bibig ng mga leon at wala silang nagawang masama sa akin sapagkat ako'y natagpo ang walang sala sa kanyang harapan. Wala rin akong ginawang kasalanan laban sa iyo, mahal na hari." Labis na natuwa ang hari sa balitang ito at iniutos na iyahon si Daniel mula sa yungib.
Kapansin-pansin, walang anumang sugat na natagpuan sa kanya, isang patunay ng kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos. Sa utos ni Haring Darius, ang mga lalaking may masamang balak laban kay Daniel, pati na ang kanilang mga pamilya, ay itinapon sa yungib ng mga leon. Agad silang sinunggaban ng mga leon bago pa man sila bumagsak sa sahig ng yungib at binali ang kanilang mga buto. Dahil hindi nakatulog si Darius sa magdamag, siya'y agad na bumangon sa unang liwanag ng araw, sabik na malaman ang naging kapalaran ni Daniel. Nang marinig ni Haring Darius ang tinig ni Daniel, napawi ang kanyang kaba at napagtanto niyang ligtas ito. Ang mga leon ay walang kakayahan o kagustuhang saktan ang taong ito ng Diyos. Bagamat hindi tiyak kung nakita ni Daniel ang isang anghel, tiyak siya sa banal na interbensyon. Sinasabi sa Hebreo 14 na ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod upang tumulong sa mga itinalaga para sa kaligtasan. Pinatutunayan na isang anghel ang isinugo upang tugunan ang pangangailangan ni Daniel sa gitna ng pagsubok na ito. Ang kaligtasan ni Daniel ay hindi lamang dahil sa kanyang katuwiran o sa kawalan ng katarungan ng mga paratang laban sa kanya, kundi dahil sa kanyang matatag na pananampalataya sa Diyos. Kahit sa gitna ng panganib, ang kanyang malalim na pananampalataya ay pinuri sa aklat ng Hebreo bilang isang halimbawa ng pananampalatayang kayang patahimikin ang mga leon. Si Darius, na lubhang nasaktan sa pagkakanulo laban kay Daniel, ay malamang na ipataw pa rin ang parehong parusa sa mga nagsabwatan, anuman ang naging kapalaran ni Daniel. Ang mabilis na pagkapahamak ng mga akusador bago pa man nila marating ang sahig ng yungib ay malinaw na nagpapatunay na ang proteksyon ni Daniel ay may supernatural na pinagmulan. Ipinakita nito na walang karaniwang dahilan para sa pagtanggi ng mga leon na saktan siya. Sa huli, ang mga akusador ang napahamak sa mismong kapahamakan na kanilang inihanda para kay Daniel. Ang pangyayaring ito ay nagpakita ng isang malinaw na baligtad na katarungan kung saan ang mga may sala ang nakaranas ng kapalarang nilayon para sa inosente. Ito ay nagbigay ng isang larawan ng pagtubos na makikita sa teolohiya ng Kristyanismo. Matapos ang mga pangyayaring ito, naglabas si Haring Darius ng isang pahayag sa lahat ng bansa at wika sa buong mundo. Nagpapahayag ng kanyang hangaring umunlad ang lahat at nag-utos na ang lahat sa kanyang kaharian ay magbigay galang at matakot sa Diyos ni Daniel. Idineklara niya, siya ang buhay na Diyos, nananatili magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Siya ang tagapagligtas at tagapagligtas. Gumagawa siya ng mga tanda at kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. Patuloy na umunlad si Daniel sa ilalim ng pamamahala ni Darius at kalaunan ni Ciro, ang Persyano. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng kakayahang magpakatatag sa iba't ibang kalagayan, partikular na sa konteksto ng diaspora. Ang kwento ni Daniel ay nagtuturo ng mga prinsipyo ng pag-angkop at paglaban sa gitna ng banyagang kultura, habang isinusulong ang kapakanan ng mga lugar na tinitirhan at mahigpit na pinanghahawakan ang mga di mababagong tradisyon. Ang salaysay na ito ay napakahalaga para sa mga Kristiyanong naninirahan sa mga lugar na hindi Kristiyano o kontra-Kristiyano. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pananatili sa pananampalataya at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Itinuturo nito na ang pagtitiwala sa katapatan ng Diyos at pagsunod sa kanyang landas ay mahalaga anuman ang sitwasyon. Si Daniel ay isang tagapagpauna kay Kristo sa lumang tipan. Bilang isang matuwid na tao mula sa kasulatan, nagbibigay siya ng pahiwatig sa pagdating ng Mesyas.
Si Daniel ay inilarawan bilang walang kapintasan na sumasalamin sa kawalang kasalanan ni Jesus. Sa natatanging pangyayari sa yungib ng mga leon, ang pagsubok ni Daniel ay nagbibigay ng larawan ng paglilitis kay Jesus sa ilalim ni Poncio Pilato. At ang himalang pagliligtas kay Daniel mula sa tiyak na kamatayan ay kahalintulad ng katiyakan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kwento ni Daniel sa yungib ng mga leon ay puno ng mahahalagang aral na naipakita sa video na ito. Alin sa mga aspeto ng kwentong ito ang pinakanakatugon sa iyong puso? Anong mga elemento ng salaysay ang pinakakapukaw para sa iyo? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang magbigay ng like at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nakaka-inspire na nilalaman. Maaari mo ring tingnan ang iba pang mga video sa screen na ito upang mas lalong lumalim ang iyong pag-unawa sa banal na kasulatan. Maraming salamat sa panonood at naway pagpalain at gabayan ka ng Diyos sa buong araw mo.